Praise God. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat muli, mga kapatid. Muli na naman po tayong dadako sa salita ng Diyos sa mga sandali pong ito. Magsimula po tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil sa mga pagkakataon na gaya po nito na kami po ay binibigyan niyo po kami ng karunungan mula sa iyong salita upang amin pong mapakinabangan bilang mga lingkod po ninyo, maibahagi rin po namin ito sa iba na nangangailangan po nito. Naway, pangunahan niyo po kami sa oras pong ito. Ikaw po ang gumabay sa bawat puso, isip namin at ang katotohanan mo po na matatagpuan po namin sa Colossus ay maisapamuhay po namin. Tulungan niyo po kami na manalangin ng lubos, palaging dumepende sa iyo, at gayon din ang lahat ng mga karunungan po ninyo ay magawa po namin sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Nakapag-share na po ba kayo ng mabuting balita tungkol kay Kristo kanino man? Bago po ba kayo magbahagi o magpahayag ng mabuting balita tungkol kay Kristo na siyang daan ng kaligtasan, ay ipinapanalangin po muna natin yung ating mga sasabihin, yung tao na ating babahaginan, at yung pagkakataon na pwedeng buksan ng Diyos para maibahagi ang katotohanan po niya. Sa pananalangin po ba natin ay makikita natin na tayo ay awake, alerto, handa? Kasi may nagsabi nga po noon na, Pastor, nag-pray po ako kagabi, pero yung amen, kinaumagahan na pagkagising. Sabi ko naman sa kanya, ay kapatid, huwag ka mag-alala, ako din. Kasi yung prayer po, mga kapatid, dahil sa dami ng ginagawa po natin sa pang-araw-araw na gawain, mga pangangailangan sa pang-araw-araw, kung ano man po ito, natatabunan yung mga pagkakataon na tayo ay makapanalangin sa Diyos para humingi sa Kanya ng patnubay, gabay at pangunguna. At sa mga talatang pupuntahan po natin, makikita natin ang kahalagahan po ng pananalangin na nakaugnay po dito yung karunungan ng Diyos kung paano po natin ito makakasanayan o maisa sa pamuhay. Lalo na dun sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon na maaaring tumingin sa ating mga personal na buhay bilang Kristiyano. Basahin po natin ang Colossus, Kabanata 4, talata 2 hanggang 6. Colossus, Kabanata 4, talata 2 hanggang 6. Sabi po ni Pablo dito, magpatuloy kayo at laging maging handa sa pananalangin na may pasasalamat. Kasabay nito ay ipanalangin din ninyo kami upang magbukas ng pintuan para sa amin ang Diyos, upang aming maipangaral ang salita ni Kristo na dahil dito'y nakulong ako. Ipanalangin ninyo na sa pagsasalita ko ay maipahayag ko ito ng malinaw. Makitungo kayo ng may katalinuhan sa mga tagalabas, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Maging maingat kayo palagi sa inyong pananalita na para bang may timplang asin upang malaman ninyo ang nararapat na pagsagot sa bawat tao. Paano po ba tayo dapat na magpahayag o magbahagi ng salita ng Panginoon? Ano-ano po ba yung pamamaraan na ginagawa ng isang matalinong saksi ng Panginoong Yesus o yung mga tagapagpahayag patungkol sa kanyang
mabuting balita. Base po dun sa mga talata na atin pong binasa, kanina lang po sa Kolosas, sa ika-4 na kabanata, talata 2 hanggang 6. Ang mga pamamaraan na maaari po nating gawin, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Panginoong Hesus, una, dapat po tayong lumakad ng may karunungan. Pangalawa, dapat po tayong makipag-usap ng may kagandahang loob sa mga hindi mananampalataya. Isang pamumuhay ng may karunungan at isang pamumuhay o pakikipag-usap ng may karunungan. Diyan po iikot yung pangangaral ng salita ng Panginoon, lalo na doon sa mga taong hindi pa mananampalataya o yung nabanggit po ditong mga tagalabas. Simulan po natin sa talata 2. Sabi po ni Pablo dito, magpatuloy kayo at laging maging handa sa pananalangin. Yung pananalangin po, mga kapatid, dito po tayo bumabatay sa Panginoon, lalo na dun sa kanyang gawain. Ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan, lalo na doon sa ikaliligtas ng isang makasalanan na gaya natin. Siya ang nagbubukas ng isip, ng puso, sa mga makasalanan na tanggapin ang katotohanan na kailangan nila ng isang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. At sa pananalangin po, mga kapatid, dyan po tayo nakikipag-usap sa Panginoong Jesus. Ang taong hindi nananalangin po ay hindi nakikipag-usap sa Panginoong Diyos. At hindi bumabatay sa kapangyarihan, sa biyaya, kagandahang loob ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang gawain ng isang Kristiyano po ang pananalangin. Na kadalasan, dito tayo bumabagsak. Bawat isa sa atin, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano, linggo lang nananalangin. Maraming mga Kristiyano din na nakakaligtaan ng manalangin sa buong isang araw. Kaya sabi po ni Pablo dito, magpatuloy kayo. Magpatuloy. Ibig sabihin, maging matyaga kayo sa pananalangin. Kasi gawain ng Kristiyano ang manalangin. Ang pananalangin po ay hindi pagandahan o pahabaan ng panalangin. Ang pananalangin po ay yung sinasabi rin ni Pablo na pray without ceasing sa 1 Thessalonians, persistent prayer, faithful prayer, laging nananalangin kahit na may mga pagkakataon na subukin o dumaan sa samot-saring mga problema. Gaya ni Pablo. Alam nyo ba kung anong kalagayan ni Pablo po dito, mga kapatid, nung naisulat niya ang mga sulat o liham para sa mga taga-Kolosas? Malaki kasi yung hamon sa pagpapalagana po ng salita ng Panginoon, lalo na nung panahon ni Pablo. Dahil siya ay nakabilanggo. Pero sa kabila po nito, hinimok niya, hinikayat niya yung mga kapwa mananampalataya sa Kolosas na magpatuloy sa pananalangin. Maganda sa English yung binanggit dito sa verse 2 ng chapter 4 sa Colossians. Continually steadfast in prayer. Ibig sabihin talagang kahit na pagod na po tayo sa mga pagsubok, problema, kailangan hikayatin natin ang ating mga sarili na manalangin palagi. Huwag po nating kakaligtaan na tayo ay manalangin. Kasi yun ang pinakamahalagang sandata po natin, lalo na sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon, ang pananalangin.
Marami kasing mga misyonaryo ngayon, mga lingkod din ng Diyos na sugod agad, lalo na sa pag-share ng gospel ni Christ nang hindi nananalangin. Sariling sikap na maipalaganap ang salita ng Panginoon, pero hindi naman humingi ng basbas o ng kapangyarihan o ng biyaya ng Panginoon na siyang magbubukas dun sa puso ng isang makasalanan. Wala sa ating mga kamay, mga kapatid, ang makapagligtas ng isang makasalanan o makahikayat ng isang makasalanan na magbalik loob sa Panginoong Diyos. Nasa kapangyarihan po iyon ng Diyos, kaya kailangan po nating manalangin. Yung mga alagad ng Panginoong Hesus, isa sa mga hiling nila na kailangan ay turuan silang manalangin. Kasi sa pananalangin po mga kapatid, ang mga imposible ay maaaring mangyari dahil ito ay nasa kapangyarihan ng Diyos kung loloobin po niyang mangyari. Alam po natin na kadalasan sa atin, marami dito nagkasakit. Thankful din po ako personally dahil sa pananalangin din po ninyo kay mama na ospital. Sa biyaya ng Panginoong Hesus po, mga kapatid, ang Diyos talaga ay sumasagot ng mga panalangin kung loloobin po niya para sa ikararangal din po ng kanyang pangalan. Sabi niya, magpatuloy kayo at laging maging handa. Makikita natin may tatlong bahagi yung sinasabi ni Pablo dito na utos to eh. Yung magpatuloy kayo, pandiwa, action word, sa pananalangin. Bukod sa magpatuloy kayo sa pananalangin, laging maging handa. Laging alerto. Laging gising. Boom, gising. Ganun lagi yung pananalangin, focus sa Panginoon. Kasi madalas, sa pananalangin mga kapatid, hindi tayo focus. May mga ibang mga iniisip tayo na pwedeng maging hadlang dun sa pananalangin natin. O yung mga nangyayari sa paligid natin. O madalas nananalangin tayo na para bang hindi natin iniisip o alam yung mga sinasabi natin dahil antok na tayo. Naalala po ba ninyo nung gabi na ang Panginoong Hesus ay nagpunta sa hardin ng Getsemani, Nia, na kung saan isinama niya ang kanyang tatlong alagad, si Pedro, si Juan, at saka ang kapatid niyang si Santiago. Ang Panginoong Hesus, bago siya dakpin ng mga Romanong kawal para pahirapan, nanalangin siya buong magdamag. At kasama niya yung tatlo. May pangyayari sa buhay ng tatlong alagad ng Panginoong Hesus na kung saan hindi nila kayang maglaan ng 1 oras na maghintay sa Panginoong Hesus at manalangin dahil antok na sila. Yun kasi yung kalikasan ng tao, mga kapatid. Madali tayong mapagod sa sobrang dami ng ginagawa natin. Kadalasan, ang kalaban ng pananalangin ay yung antok. Nararamdaman po ba ninyo mga kapatid kapag ka nananalangin kayo, inaantok kayo o may mga ganong sandali ba? O ako lang po yung nakakaramdam ng mga ganong pagkakataon. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, be watchful. Maging alerto kayo. Huwag kayong padala sa tukso. Magbantay kayo at manalangin. Sabi niya doon sa tatlong alagad na hindi man lang makapaglaan ng 1 oras para hintayin ng Panginoong Hesus doon sa kanyang pananalangin. Yung prayer ng Panginoong Hesus doon sa hardin ng Getsemani, yun na yung kahuli-hulihang panalangin ng Panginoong Hesus na pinaka magandang pagkakataon na makita natin kung gaano kahalaga ang pananalangin. Kung ang Panginoong Hesus naglalaan siya ng maraming oras sa pananalangin, paano pa kaya tayong mga tagasunod niya? Maging mapagmatsyag, vigilant, alert, awake, kasi hindi natin alam yung mga pwedeng maging pagmulan nung
paghadlang dun sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Faithful, watchful, syempre, hindi pa huli ang thankfulness sa Panginoon. Magpatuloy kayo at laging maging handa sa panalangin na may pasasalamat. Madalas, yung mga nanalangin, panay lang ang hiling, panay lang ang mga banggit ng mga gusto nilang mangyari doon sa kanilang mga buhay, mga sarili, mga kahilingan na maabot, pero hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Pag nasagot yung isang panalangin, nalimutan ng magpasalamat sa Panginoong Yesus. Alam niyo po mga kapatid, lahat ng meron tayo, hindi natin deserve. Pero yan yung grasya, biyaya ng Panginoong Yesus sa atin. Kinakailangan na magpasalamat tayo sa Kanya. Pagkilala na siya ay maganda ang loob at napakabuting Diyos sa buhay natin. Hindi tayo karapat-dapat ng mga biyaya, ng mga suporta na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Pero ibinigay niya yon dahil mahal niya tayo. Kaakibat nun ang pasasalamat sa Kanya. Alam niyo po ba mga kapatid na dun sa 4 na kabanata ng Kolosas, 7 beses na binanggit ni Pablo ang pasasalamat. Personal niyang pasasalamat sa Diyos, pagikayat at paghimok niya sa mga taga-Kolosas na magpasalamat palagi sa Diyos sa lahat ng mga katapatan at kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi mamaya pag sunod po natin yung mga talata, makikita natin yung mga hadlang dun sa pangangaral ng salita ng Panginoon, particular dun sa Kolosas. Maraming mga pumipigil, lalo na dun sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon para maligtas ang mga tao sa kasalanan. Isa na nga po dyan yung mapiit o mabilanggo ang lingkod ng Diyos na si Pablo. Mula po doon sa talata 2, masyado siyang general. Naging specific siya sa verse 3. Kasabay nito'y ipanalangin din ninyo kami upang magbukas ng pintuan para sa amin ang Diyos. Si Pablo, hiniling niya sa mga taga-Kolosas na ipanalangin din yung mga kagaya niya na nagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Kasi kung si Pablo lang talaga, mga kapatid, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya dahil sa kanyang kalagayan na nakabilanggo. Bagamat house arrest, pwede siyang makalabas, pero lagi siyang may kasama sa kanan at kaliwa niyang bahagi na mga sundalong Romano. Kaya isa din yon sa mga nagiging pagsubok ni Pablo, lalo na ang maipangaral ang salita ng Panginoong Yesus. Pero hindi siya nahadlangan eh. Kasi meron siya mga katandem, si Epapras, kung makikilala natin mamaya, si Tikiko, at saka si Onesimus na yung naging daan para yung mga lingkod ng Diyos na kagaya nila, sila yung nagpadala ng naisulat ni Pablo para do sa mga taga-Kolosas, si Tikiko at saka si Onesimus yun. Si Epapras kasi, yung nagtatag ng iglesia sa Kolosas, hindi si Pablo ang nagtayo o nagpalaganap ng iglesia sa Kolosas, kundi si Epapras, yung kanyang kamanggagawa sa Panginoon, na naging kabahagi rin dun sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi dito ni Pablo sa verse 3, kasabay nito ipanalangin din ninyo kami upang magbukas ng pintuan para sa amin ang Diyos. Kinikilala ni Pablo na ang Diyos ang siyang nagbubukas ng mga oportunidad, pagkakataon, magbukas ng pintuan para maipangaral ang salita ni Kristo. Sabi niya po dito, upang aming maipangaral ang salita ni Kristo. Ito po yung pangunahin talaga na nangyayari sa buhay ni Pablo, yung kagustuhan niya na maipangaral ang salita ni Kristo. Kung bakit siya nakulong ay dahil sa pangangaral niya ng salita ni Kristo. Sa ibang salin po ng Biblia, mababasa natin na hiwaga ni Kristo, yung salita ni Kristo, na matagal na hinulaan ng mga propeta, ng mga
lingkod ng Diyos sa lumang tipan, yung pagdating ng Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas, dumating na siya, kailangan ng maipangaral, kailangan ng maipakilala, maipalaganap sa maraming tao. At ito yung dahilan kung bakit nakulong si Pablo. Sa Colossus po kasi mga kapatid, kung babalikan natin yung nakaraan, nung panahon ni Pablo, yung mga tao na namumuhay sa Colossus, lalo na sakop ng Imperyong Romano, marami silang kinikilalang Diyos-Diyosan. Katunayan, yung emperador, kinikilala nilang Diyos. At may mga iba't iba pang mga espiritual na tinatawag sila at sinasamba. Na kadalasan, ito yung nagpapalayo dun sa tao sa tunay at buhay na Diyos. Kapag may sinasabang ibang Diyos-Diyosan, napapalayo yung tao sa Diyos. Kaya si Pablo nakulong kasi yung mga taga-Romano, yung mga Griego, ang Diyos nila ay si Cesar, yung emperador. Kaya para mapigilan itong Pablo na nagkakalat ng panibagong turo na si Kristo yung Diyos, daan ng kaligtasan, daan ng kapayapaan, nakulong si Pablo. At bukod pa po doon mga kapatid, may mga samot-saring mga maling katuruan din na kumakalat, laganap nung panahon ng Colossus. May mga nagtuturo na mga ritual na alituntunin, halimbawa sa pagkain, sa inumin, sa mga festivals na kinikilala, partikular ng mga Hudyo, na kailangang sundin pa, yung pagtutuli, kailangan patuli pa. Yan yung mga anino lamang na nagtuturo, tumutukoy sa paparating na tagapagligtas. Ngayon nandito na ang Panginoong Yesus, yung mga anino na yon o yung mga nakalipas na nagtuturo pa sa paparating na Mesiyas, sa Kristo, wala na yon. Kasi dumating na ang Panginoong Yesus at ito na nga po yung ipinapangaral ni na Pablo. Kasama si Timoteo at yung mga nabanggit po natin na kamanggagawa ni Pablo kanina. Kaya ang dami talagang pumipigil kay Pablo para maipangaral ang salita ng Panginoon. Kaya mahalaga yung pananalangin. Sa isip ni Pablo, sa puso niya, hindi ko kaya to, Lord. Kailangan ko po ng kapangyarihan ninyo. Yung emperador, mahirap kalaban yun, mahirap kaawa yun. Yung mga Romanong kawal na dumakip kay Pablo, mahirap kalabanin yun. Yung mga kagaya ni Pablo, wala silang sandata. Ang sandata lang po nila ay panalangin. At pagdepende, pagbatay sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya, mahalaga yung pinapanalangin po natin mga kapatid, yung mga kagaya ni Pablo, na nagpapahayag ng nangangaral ng salita ng Diyos, Kristo, kasi maging sila ay pwede ring makaranas ng ganitong kahirapan. Kung gusto nating maipalaganap po yung salita ng Panginoon, kailangan may ano tayong prayer palagi. Naunahan natin ng prayer bago tayo pumunta dun sa lugar na ipapangaral o ibabahagi natin yung salita ng Panginoon. Pag hindi ka nanalangin po mga kapatid at dinirekta mo yung pangangaral ng salita ng Panginoon, dahil nabasa mo na yan, napag-aralan mo na yan, hindi ka na dumepende sa Diyos, sa pananalangin, hindi ka humingi ng kanyang kapangyarihan na kung saan siya yung magbubukas ng puso't isipan ng makasalanan at mahikayat na magbalik loob sa Diyos. Para kang sumugod sa giyera na wala kang dalang sandata. Kaya, nakakabilib din yung mga prayer warriors, yung mga nananalangin kasi sila yung susi, lalo na sa pagpapalaganap ng salita ni Kristo. Sila Pablo, Epapras, makita natin mamaya, talagang nananalangin yan. Nagdarasal sila sa Panginoon. Kailangan nila ng tulong ng Panginoon. Yung kamay ng Diyos kasi kumikilos yan kapag tayo ay nananalangin. Pero kung hindi po tayo nananalangin, mahihirapan talaga yung mga kagaya ni Pablo.
Kung gusto po nating maging matagumpay yung gawain ng Panginoon, yung tungkulin na itinalaga sa atin ng Panginoon, lalo na itong pagpapalaganap pangangaral ng salita ng Panginoon, kailangan natin ng pananalangin. Hindi pa natatapos po si Pablo sa panalangin. Verse 4, ipanalangin ninyo na sa pagsasalita ko ay maipahayag ko ito ng malinaw. Maipahayag ko ito na yung makakarinig, makakatanggap, mauunawaan nila ng lubusan. Ibig sabihin ng buong linaw, mga kapatid, si Pablo, hindi siya yung tao na nanloloko, hindi siya yung tao na pinipilipit yung salita ng Panginoon gaya ng iba na mga nagkakalat ng maling turo na kinakalakal yung salita ng Panginoon. May kapalit yung pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Hindi ganun si Pablo. Kaya sinabi niya dito na gusto kong maipahayag ng buong linaw, maunawaan ng lahat ng tao ang salita ni Kristo, ang salita ng Panginoon. Pero mangyayari yon kapag siya ay nakapanalangin. Pati yung lahat ng bibitawang salita ni Pablo, ng mga kagaya niyang lingkod ng Diyos, kailangan ng panalangin. Kasi, mga kapatid, hindi basta-basta salita ng tao yung salita ng Diyos. Yan yung salita na kung saan pwedeng magpabago dun sa isang masama, sa isang makasalanan. Kaya, sino po bang sumulat ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos? Ang Diyos. Kaya kailangan nating ipanalangin sa Kanya na siyang nagsalita ng kaligtasan sa ikaliligtas ng marami sa pamamagitan ng Panginoong Hesus para buong linaw, maliwanag yung pagtanggap ng salita ng Panginoon doon sa taong papangaralan o pabahaginan o papahayaganan. Kasi kasunod na ito, verse 5, verse 6, pupunta na sa mga hindi mananampalataya, sa mga tagalabas na binabanggit. Kaya sabi ni Pablo dito, kailangan buong linaw na makapagsalita ako. Kasi hiwaga yung patungkol sa Panginoong Jesucristo. Lihim na kailangan maisiwalat at malaman ng mga tao. Puntahan po natin ang Kolosas wala yung notes. Kolosas po, Kabanata 1, talata 9 hanggang 10. Kolosas, Kabanata 1, talata 9 hanggang 10. Sabi po ni Pablo dito, dahil dito, mula ng araw na mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, mga taga-Kolosas, ay walang tigil kaming nananalangin para sa inyo. Hinihiling namin sa Diyos na kayo'y mapuspos ng kaalaman tungkol sa kanyang kalooban sa lahat ng espiritual na karunungan at pangunawa. Ang kayo'y magpatuloy sa pamumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, nagbibigay kasiyahan sa Kanya sa lahat ng bagay, namumunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang pinakasusi po doon, ang malaman, ang karunungan, kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos, ang pangunawa, ang malinawan ang mga tao patungkol sa salita ng Diyos para makapamuhay sila ng angkop at karapat-dapat sa Diyos, lumago at mamunga sa lahat ng uri ng mabuting gawa ay panalangin. Panalangin na maisiwalat ang misteryo, ang lihim patungkol sa Panginoong Jesus. Roma Kabanata 16, talata 25. Roma Kabanata 16, talata 25, sabi po dito ni Pablo, at ngayon, sa Diyos na makapagpapalakas sa inyo,
sa pamamagitan ng Ebanghelyong aking ipinapangaral at ng mensaheng hatid ni Jesucristo ayon sa pagkahayag sa iwagang ikinubli sa loob ng napakahabang panahon. Ang isang taong mangmang o yung tagalabas, hindi mananampalataya po ng Panginoong Yesus, hindi malinaw sa kanya yung patungkol sa Panginoong Yesus. Wala siyang estratehiya para malaman ang mga spiritual na bagay, yung mga patungkol sa Diyos. Kaya kailangan ng panalangin. Nakaranas na po ba kayo ng mga ganong mga uri ng mga tao na masasabi natin meron silang paniniwala patungkol sa Diyos, pero hindi naman lahat ay pare-parehas ng paniniwala sa tunay at buhay na Diyos. Ang Biblia lang talaga ang nagtuturo tunay na katotohanan na nagpapalapit sa tao sa Diyos. Maliban sa Biblia, sa salita ng Diyos, ang ibang mga relihiyon na may mga iba't ibang mga kinikilalang Diyos-Diyosan, hindi yan yung makapagpapalapit sa kanila sa Diyos. Bagkus, yung pa yung mga magpapalayo sa kanila sa Diyos. Nakaranas na po ba kayo ng mga ganoong grupo ng mga tao, mga kapatid? Halimbawa sa bahay may kumatok, may mga dalang mga pamphlet, mga babasahin na pinapabasa sa atin, paunang hudyat nila. Alam ba yung nangyayari sa mundo natin ngayon? Punong-punan ng gera, palaging naghihirap yung mga tao, malapit ng magunaw yung mundo, tapos biglang pasok ng mga pamphlet na dala-dala nila. Yung mga mahaba ang buhok, mahaba yung palda, na pag hindi mo na pagbigyan, mag-ano ng paa. Nakaranas na po ba kayo ng mga ganun, mga kapatid? Na ibang relihiyon yon na pagka hindi nyo siya na pagbigyan ng paglaan ng oras, magpapagpag sila ng paa. Na isa sa mga ginagawa ng mga alagad noong unang panahon. O di kaya yung ibang mga relihiyon na malayo dun sa tinuturo ng katotohanan. Paano natin sila hinaharap? Paano ba natin sila sinasagot? Lalo na kung may magtanong sa atin. Alam mo ba yung mabuting balita tungkol kay Kristo? At nakakatiyak ka ba na ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Yesus? Kaya mo po bang maipaliwanag yung mga nalalaman po ninyo patungkol dun sa salita ng Panginoon sa sinumang ibig na magtanong sa atin? Halimbawa, kayo ay magulang, may anak po kayo, at nagtataka yung mga anak po ninyo na every Sunday nasa church tayo. Medyo nagkakaroon na sila ng tamang isip. Magtatanong sila, Ma, Pa, bakit tayo nasa church? Anong kahulugan ng pagpunta natin sa Sunday sa church? Kaya ba nating maipaliwanag sa mga anak po natin? O sa ibang tao, sa mga katrabaho, mga kaibigan. Kasi yung relihiyon ay yung mga paniniwala, pananaw sa buhay, kadalasan napapag-usapan talaga yung ng mga tao. Kaya yung verse 5 hanggang verse 6, mga kapatid, sabi ni Pablo dito, makitungo kayo ng may katalinuhan sa mga tagalabas. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Makitungo, ibig sabihin, pakisamahan ng maayos. Hindi para magpa-impluensya dun sa mga gawain na hindi angkop sa salita ng Panginoon. Di ba sabi ni Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo ng kaisipan na kung saan ito'y kalugod-lugod, karapat-dapat, makapagpaparangal sa Diyos. Hindi tayo dapat magpa-impluensya dun sa mga taong tagalabas o yung mga hindi mananampalataya para sumunod dun sa mga gawaing masama. Hindi yun yung ibig sabihin ni Pablo dito na makitungo o makisama. Sabi niya, makitungo kayo ng may katalinuhan, may karunungan.
tayo yung mag-iimpluwensya dun sa mga tagalabas, sa mga hindi mananampalataya, na dapat silang manampalataya sa salita ng Panginoong Hesus. Kasi kadalasan may mga nangyayaring ganyan. Lalo na kapag friendship o yung kaibigang matalik, gusto niyang mahikayat na magkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus, yung kanyang kaibigan. Pero ang nangyari, imbis na siya yung makapag-impluensya para mailapit niya sa Panginoon yung kanyang kaibigan, siya yung na-impluensyahan ng makamundo o masamang gawain. At napalayo siya sa Panginoong Hesus. Kaya mahalaga yung pananalangin, mga kapatid, kasi dito tayo nakakatagpo, nakakahingi, nakakailing sa Panginoon ng karunungan para yung mga tagalabas, kung magtanong sila at merong gustong malaman, may maisasagot po tayo. Kailangan may maisagot tayo hanggat maaari, mga kapatid. Kasi sabi ni Pablo dito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Hanggat may pagkakataon kayo na masagot yung mga katanungan o yung mga gustong malaman patungkol sa Panginoong Hesus, gawin ninyo. Kasi parang ano yan yung mga paninda sa tindahan, kailangan mabili na natin yon kasi baka hindi na natin mabili sa susunod pag hindi natin binili ngayon. Kailangan yung pagkakataon magamit natin. Kasi yung mga tao na marunong gumamit ng mga pagkakataon, mga oportunidad, lalo na sa pagpapalaganap, pangangaral ng salita ng Panginoon, sila yung mga matatalino, sila yung mga marurunong. Paano po tayo maging matalinong saksi o paano ba yung tamang pangangaral ng salita ng Panginoon lalo na't may mga tagalabas o hindi mananampalataya na nagtatanong, nangangailangan ng kaalaman, karunungan patungkol dito. Sabi ni Pablo sa talata 6, maging maingat kayo palagi sa inyong pananalita. Yun yung una, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Pangalawa, maging maingat kayo palagi sa inyong pananalita. Kasi kadalasan, lalo na yung nabanggit nating halimbawa kanina, kung magkaiba kayo ng reliyon, pwede kayo magdebate o pwedeng masagot mo siya ng pabalang-balang o magalit ka sa kanya kasi ano ba hindi mo maintindihan? Iba yung paniniwala mo sa paniniwala ko hanggang sa nagtalo na kayo. Kaya sabi ni Pablo dito, maging maingat kayo palagi sa inyong pananalita. Tandaan po natin na hindi lahat ng tao pare-parehas ng pananaw, pare-parehas ng mga pinaniniwalaan. Kaya kailangan natin ng maingat, kaaya-ayang pananalita. Pag sinabing maingat, sa Ingles maganda to Sabi ni Pablo, be gracious. Yung salita mo, wholesome, mapapakinabangan, beneficial, hindi yan yung makasakit ng kapwa. Kailangan palaging mabuti, maganda ang loob. Kung ang Panginoong Diyos ay maganda ang loob, yung salita niya ay grasya, ganun din sa salita natin, lalo na sa mga taong ibig magtanong patungkol sa Panginoong Hesus o sa salita ng Panginoon. Maging maingat kayo palagi sa inyong pananalita na para bang may timplang asin. Yung asin, nabanggit ni Pablo to kasi kadalasan yung mga tagapagturo, kahit sa lumang tipan o nung panahon nila, pag sinabing asin, yan yung karunungan. Ibig sabihin, meron yung epekto, meron yung impluensya. Pwedeng yung asin mag-preserve o ma-purify niya yung mga marurumi, lalo na doon sa maruming puso. Malarawang salita ang tawag po dito, timplang asin. Hindi sinabi ni Pablo na kailangan may baon tayong asin palagi pagka meron tayong share ng gospel ni Christ. Kundi sinabi niya na
mapapakinabangan ng taong makikinig o ng taong makakatanggap ng salita ng Panginoon. Katulad po siya ng binabanggit ni Pedro dun sa unang Pedro, Kabanata 2, talata 2 hanggang 3. Unang Pedro, Kabanata 2, talata 2 hanggang 3. Sabi po dito, binanggit ni Pablo yung patungkol sa mga sanggol. Gaya ng mga sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas espiritual upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo sa inyong karanasan ng kaligtasan. Yamang naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Manabik kayo sa dalisay na gatas espiritual. Di ba yung sanggol po mga kapatid, wala siyang ibang hahanapin maliban sa gatas ng kanyang nanay o yung mga gatas na tinitimpla. Yun yung hinahanap niya. Kasi para sa kanya, yun yung beneficial sa kanya, yun yung kumbaga magpapalago sa kanya o magpapalaki sa kanya para magkaroon ng malusog na pangangatawan. Ganon din sa mga Kristiyano, kailangan season with salt yung ating speech o yung mga ginagamit nating pananalita. Pero kung yung pananalita natin mabibigat o yung tinatawag nating magaspang o marahas na pananalita, kadalasan diyan tayo pwedeng bumagsak. Kasi may mga pagkakataon kasi na nagagalit tayo, o di kaya mabibigat yung mga pananalita na nabibitawan natin. Kaya isa sa mga turo din ni Pablo sa Colosas, alisin na ninyo yung sama ng loob, galit, puot, bagkos, magpatawad kayo, maging mahinahon kayo sa isa't isa, magpakumbaba kayo sa isa't isa, at magbuklod kayo sa diwa ng pag-ibig. Isa yan sa mga turo sa Colosas na kailangan meron din sa isang Kristiyano, lalo na kung siya ay makikisama o makikitungo doon sa mga tagalabas. Kung kailangan ng karunungan, kailangan ng maingat na pananalita, at yung kanina, yung pagsamantala doon sa pagkakataon na binubuksan ng Panginoong Hesus para maipalaganap yung kanyang salita. Upang malaman ninyo ang narapat sa pagsagot sa bawat tao. Kaya mahalaga po yung makapamuhay tayo ng may karunungan. Lumakad tayo ng may karunungan sa diwa ng pananalangin at makipag-usap tayo ng may karunungan. Gaya ng mga nabanggit po dito, yung pagsamantala sa bawat pagkakataon, maging maingat sa pananalita. Tiyakin natin na tayo ay merong salita na makakatulong sa kanila para malinawan sila sa katotohanan ng Panginoong Hesus. Mahikayat natin sila sa tamang paraan ng pagpapahayag o pangangaral, pananalita. May mga pagkakataon din naman mga kapatid, baka mapansin ninyo sa Biblia, may mga tagpo na kung saan ang Panginoong Hesus, si Pablo, si Pedro, yung ibang mga alagad, meron silang mga pananalita na kailangang magbukas talaga ng isip doon sa mga taong binabahagi na nila. Gumagamit sila ng salita na kailangang maisiwalat sa kaisipan ng tao na itong mensahe na kanilang ibinabahagi, kailangan ninyong maintindihan at maunawaan. Kailangan ninyong maituwid, maitama. May mga pagdidisiplina rin po kasi yung kagaya nila Pablo na kagaya sa mga taga-Galacia, binanggit niya na, "O foolish Galatians." May mga ganun siyang mga pananalita na kailangan kasi na yung mga kapwa niya mananampalataya ay maituwid, maitama. May mga ganoong pagkakataon din po. Sa Colosas, isa sa mga bahagi ng pagiging marunong, lalo na sa pangangaral ng salita ng Panginoon, yung mga salitang may timplang asin,
maingat na pananalita at yung pagsagot sa bawat tao. Kasi darating ang panahon na merong taong magtatanong sa atin patungkol sa Panginoong Yesus o yung relihiyon po natin o yung sa relasyon natin sa Panginoong Yesus. Kailangan natin silang sagutin. Sabi po ni Pedro uli, sa unang Pedro, Kabanata 3, talata 15, Unang Pedro, Kabanata 3, talata 15, sa inyong mga puso ay italaga ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magtanggol sa harap ng sinumang humihingi sa inyo ng paliwanag tungkol sa pag-asang taglay ninyo. May makakapansin kasi ng mga ibang tao na kahit na dumaranas ka ng hirap, ng mga pagsubok, meron kang pag-asa, meron kang kagalakan na kay Kristo na isa sa mga pinagtatakha ng mga tao na ang tingin sa mga Kristiyano, kakaibang tao, weird, nahihirapan na nga pero masaya pa rin ang buhay. Maaari silang magtanong, bakit ang saya-saya mo pa rin? Ang dami mo na nga problema. Nasa kagipitan ka na nga. Kailangan maisagot natin ng tama ang tanong po nila. Tapos sa Kolosas Kabanata 1, talata 27 hanggang 28, Kolosas Kabanata 1, talata 27 hanggang 28, ninanais ng Diyos na ipaunawa sa kanila ang napakaluwalhating kayamanan ng hiwagang ito sa gitna ng mga bansa. Ibig sabihin, sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng individual, na ito'y si Kristo na nasa inyo, ang pag-asa tungo sa kaluwalhatian. Siya ang aming ipinapangaral. Binabalaan namin at tinuturuan ang bawat isa ng buong karunungan upang ang bawat tao ay maiharap namang nasa ganap na kalagayan kay Kristo. Masasagot na po ba natin mga kapatid ang mga pamamaraan patungkol sa pangaral ng salita ng Panginoon? Kaya ba nating sagutin yung mga maaaring magtanong patungkol sa pag-asa na meron po tayo? Nakukuha rin po yan sa pananalangin at sa wastong pakikipag-usap, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Isang halimbawa po na makikita natin, yung binabanggit nating si Epapras kanina, sa Kolosas Kabanata 4, talata 12, makikita sa kanya ang ganitong katangian ng mangaral ng salita ng Panginoon. Na siya ay nananalangin, buong sikap niyang pinapahalagahan yung mga mananampalataya sa Kolosas. Kaya gano'n na lang yung pagpunta niya sa Roma para maiparating kay Pablo yung nangyayari sa Kolosas. Kasi mahal na mahal ni Epapras yung mga taga-Kolosas. Ayaw niyang malinlang sila madaya ng mga kumakalat na maling turo. Kolosas Kabanata 4, talata 12, binabati kayo ni Epapras na kasamahan ninyo at alipin ni Kristo Jesus. Palagi siyang nagsisikap na kayo'y ipanalangin upang kayo'y makatayo bilang nasa hustong gulang at lubos na panatag sa buong kalooban ng Diyos. Yung hustong gulang dito, yung malago, yung maunlad na sa Panginoong Jesucristo, manatili sa kanilang pananampalataya, pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. Huwag silang makinig sa ibang mga maling katuruan. Ibang turo maliban sa Panginoong Yesus, kailangan nilang iwaksi, kailangan nilang huwag tanggapin. Si Kristo lang ang kanilang pangahawakan. Yan yung buong turo ng Kolosas. Si Kristo ang lahat sa buhay ng Kristiyano. Hindi yung ritual, hindi yung mga alituntunin na pinapahalaga ng mga Hudyo, hindi yung mga kinikilala nilang pagsamba sa mga may kapangyarihan, na mamahala, o yung mga espiritual na kinikilala nilang Diyos-Diyosan. Hindi po yun.
Kaya yung chunk o yung malaking paragraph doon sa chapter 1 ng Colossians, binanggit doon diniina na si Kristo talaga yung pinaka, kung ano ang Diyos, representasyon ng Diyos, siya yung pinagmulan ng lahat, ang lahat ng mga nilikha ay nalikha sa pamamagitan niya at nasa Kanya yung kaayusan. Manatili kayo kay Kristo at lagi kayong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin. At kailangan ding ipanalangin yung mga nagpapalaganap ng salita ng Panginoon. At yung mga nagpapalaganap naman ng salita ng Panginoon, maging kagaya natin si Pablo na hindi niya hiniling na mapalaya siya sa bilangguan. Hindi niya hiniling na yung kahirapan niya ay matugunan. Ang hiniling niya, magbukas ng pintuan, mga oportunidad ang Diyos para maipangaral ang salita ni Kristo. Ipinanalangin din po ni Pablo na pati yung kanyang pananalita ay nakasalalay dun sa kapangyarihan ng Diyos, hindi dun sa kanyang sariling kakayahan o sariling mga nalalaman, pananaw sa buhay. Pati yung pakikipag-usap dun sa mga hindi mananampalataya, kailangan din nating idaan sa panalangin kasi doon tayo humuhugot ng karunungan. At ipahayag ng buong linaw, maliwanag sa kanila patungkol dun sa pag-asa na meron tayo. May pag-asa po ba tayo sa Panginoong Jesucristo? Meron po, kaya palaganap natin ng Panginoong Yesus. Alam ko na meron din sa atin na mga mahiyain, kagaya ko. Pero tutulungan tayo ng Panginoong Yesus na maging instrumento sa pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba, kahit na may pumigil, humadlang. Magandang halimbawa yung kagaya ni Pablo at saka ni Epapras. Basta pagka may nakita tayong oportunidad, manalangin sa Panginoong Diyos at yung mga iba pang mga karunungan na matatagpuan natin dito sa mga binasa nating talata sa Kolosas, alalahanin po natin, mga kapatid. Baunin po natin hanggang sa may tagpo na may magtanong sa atin patungkol sa pag-asa na meron tayo. Maraming salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Salamat din po sa Panginoong Yesus na siyang nagbigay ng pagkakataon gaya nito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa lahat ng mga kagandang loob na biyaya at pagpapala niyo po sa amin na ibinigay kagaya po ng iyong salita at ng pagkakataon na makapanalangin po kami sa iyo. Lagi niyo po kaming paalalahanan patungkol sa pananalangin, sa kahalagaan po nito at gayon din dun sa kahandaan na may palaganap ang iyong salita, lalo na dun sa mga hindi pa sumasampalataya sa iyo. Tulungan niyo po kaming huwag panghinaan ng loob, huwag mapagod sa pagpapahayag patungkol sa iyo dahil isa po ito sa mga tungkulin na ibinigay niyo po sa amin. Naway magtagumpay po ang bawat isa sa amin sa pagpapalaganap po patungkol sa iyo at marami pang mga kaluluwa ang maligtas sa iyo sa pamamagitan po ng mga katotohanan pong ito. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.